Kitang-kita ni Daniel ang pagkabalisa sa mga mata ni Cassandra. Kanina pa niya ito pinagmamasdan at hindi niya maintindihan ang mabilis na pagdaan ng samot-saring emosyon sa anyo nito nang marinig nito ang pangalang Justin Olivares. Recognition, pagkabigla, panic. Paano mo namang nasabi yun? Marahaman niyang tanong. Tinatansya niya kung anong magiging reaksyon nito. Umiling ito bagamat hindi direktang sinagot ang tanong niya. Mas maigi siguro kung subaybayan muna natin ang taong ito bago kausapin. Learn something about his identity and background. We can't afford to take any chances. You have a point there. Male and probably in his late 20s, may potential ang taong ito kung pagbabasihan ng description na ibinigay ng mga testigo. Di ba't may sketch tayo ng suspect? Tumango si Cassandra. Makakuha lang tayo ng positive match, we can issue the arrest right away. Saad pa nito. Kahit sa logic na ipinaliwanag ng kanyang nobya at pagsang-ayon dito ni Paul, hindi pa rin niya makita kung bakit ganun na lamang kakumbinsido si Cassandra tungkol sa hinala nito. She's hiding something from me. May kasiguruhang naisaloob niya. Pumasok ka muna, anyaya ni Cassandra sa kanyang nobyo. Maagap namang tinanggap ni Daniel ang paanyaya niya at sumunod na sa kanya papasok sa bahay. Si Lolo Rogelio. Wala ang lolo Dumalaw sa mga kaamigo niya. Si Manang Feli naman ay baka nagpapahinga. Ugali kasi nung matulog paghapon. Upo ka muna. Agad naman itong tumalima. Akma siyang tatalikod para magtimpla ng maiinom ng hilahin si nito paupo. Pagkaway hinapit siya sa bewang upang gustong mapalapit siya rito sa leather sofa. Stay here for a while and let me protect you. Masuyong bulong ito. Kahit magkasama sila nito sa trabaho ay parang sabik na sabik pa rin ito na makasama siya at masolo. He just couldn't get enough of her. Behaviors are mysterious. Baka abutan tayong ganito ni Lola. Kahit sinong suheto niya ito ay hindi niya mapigil ang tuwang pumupuno sa kanyang dibdib. Sa maikling panahon ng pagkakakilala nila nito, she felt as though they had known each other for a lifetime. Okay lang sa akin. I won't mind marrying you if he's oblique to. Siniko niya ito. Inisip niya na tinutudyo lamang siya nito. Ganon, pakalabasin mo pang pinikot kita. Masuyo siyang hinalikan nito sa sentido. Kung ayaw mo, I can always marry you for love. That was enough sa loob-loob niya pagkabigla siyang lumalong panghanapin ng mga labi nito. Ito sa hot kiss right from the start at ang mapusok at paggalugad ng dila nito sa loob ng kanyang bibig ay lalong nagpasidhi sa mga sensasyong rumaragasa sa katawan niya. Kapwa sila hinihingal lang maghiwalay ang kanilang mga labi. Daniel, anas niya bago naglalambing na ibinawan ang mukha sa dibdib nito. Naramdaman niya ang lalong paghigpit ng pagyakap nito at bilang tugon ay lalo naman siya nagsumiksik sa katawan nito. Wala siyang kamukhang sa kasalukuyang tinatakbo ng isip nito. My God, Cassandra, sa siplik paghalik pa nga lang ay gano'n lang nararamdaman natin sa isa't isa. Lalo na siguro kung ramdam na ramdam ni Daniel ang biglang paninikip ng pantalon habang nakikinikita niya ang maaari nilang pagsalungan nito. Mas masidhi, mas nakakabaliw. Gusto niyang mailing sa sarili. Ang pagkakakilala sa kanya ng kanyang nobya ay isang complete gentleman. Kung nalalaman lamang nito ang iniisip niya. Inangat nito ang isang palad upang haplusin ang kanyang pisngi. I love you. I love you too. Panas niyang tugon. Muling naglapat ang kanilang mga labi sa isang maalab na halik. Nang biglang tumunog ang telepono. Nagre-ring yung phone. Labag man sa kalooban ni Cassandra ay marahan siyang kumalas mula sa pagkakakulong sa mga labi at bisig ni Daniel. Hindi nakaligtas sa kanyang mahinang tungayaw nito ng sapilitan nitong pakawalan siya. Saglit lang sasagutin ko muna. Okay, pagkatapos ay bunutin mo na rin ang linya nang hindi na tayo maistorbo. Nakangisi pa siya habang nakataon sa nakasimangot itong anyo nang lamputin niya ang telepono. Hello? Having some fun? Napalis ang ngiti niya. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Nagkarinig niya sa biglang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Tila nakuha agad ng kanyang nobyo kung sino ang kausap niya sa kabilang linya. Maagap itong lumapit sa kanya at inilapit ang tenga sa telepono. Nagsaya ka na ngayon, Agent Gilliard, dahil nabibilang ng mga araw. Pagdako ay tumawa ito ng nakakaloko at hindi niya papigilan ng mga tal sa nakahuhumindig na tunog ng tawa nito. Pagkarinig niya ay gigil na inagaw sa kanya ni Daniel ang telepono. Kung sino ka mang siraulo ka. Papatayin muna kita bago ka makalapit kay Cassandra. Tarantado. Ibinagsak nito ng malakas ang telepono. Nang gagalay ito sa galit na muli itong upo sa sopa upang paghupain ng init ng ulo. Noon lamang niya nakita kung paano magalit ang kanyang nobyo at natitiyak niya na kapag bumangon ang galit sa dibdib nito
ay hindi ito titigil para pagbayarin ng sino mang gumawa ng atraso rito. Umupo siya sa tabi nito. Ipinatong niya ang isang palad sa braso nito upang payapain ang nagbabagang galit sa anyo nito. Huwag mong hayaang inisin ka niya. He's not worth it. I know, ngunit nang marinig nito ang pagbabantang ginawa sa kanya, it was almost as if something in him snapped. Parang may kung anong emosyon ang nagtulak kay Daniel upang kabigin siya nito at yakapin sa magaspang na paraan. She could almost sense the fierceness in him nang halikan nito ang kanyang ulo. Ngayong natagpuan na kita, I won't let him harm you. Either mapatay ko siya o mapatay niya ako bago ka niya mahawakan. Marin siyang napapikit habang naisaloob na lamang ang nasa sa isip at hindi rin ako papayag na may mangyaring masama sa iyo. So God help me. Nakadungo sa bintana si Cassandra habang nasa malalim na pag-isip ng pupawin ng kanyang lola ang kanyang atensyon sa pagtikim nito. Napalingon si Rito at pinilit ng ngumiti. Gising pa ho kayo. Ewan ko ba kung bakit hirap ako sa pagtulog. Pagkasabi niyo na umupo ito sa paborito nitong rocking chair. It must be old age. Old age? Tuluyan na itong napangisip. Pero sabi niyo hindi uso sa inyong pagtanda. You always believe that the best is yet to be. Ikinaway nito ang isang palad nito. Oh, Valny, I'm in the twilight years, Iha. At tatanggapin man natin o hindi, I won't live forever. Lolo, hindi kayo dapat magsalita ng ganyan. Ito na ang nakagas na niya at nagpalaki at itinuring na pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Kailanman ay hindi niya inisip na mawawala pa ito. Mas matatahimik ako kung alam kong may iiwan ka sa mabuting mga kamay kapag nawala ako. Patuloy nito sa seryosong tono. Natutuwa akong malaman na nariyan si Daniel to look after him. Naiiling na ipinatong niyang palad sa kulubot nitong kamay. Nothing will happen to you. At sa mas magana tinig ay nagbiro siya. Di ba't hihintayin niyo pang makita ang mga punyo sa tuhod? I will definitely wait for them. Gumanang pakiramdam niya nang makitang umaliwalas ang anyo niya, ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na tanong nito. Nasabi mo na ba sa kanya? Ang kakaiba niyang talento marahil ang tinutukoy nito. Saglit lang siyang nag-alangan bago sumagot. Hindi pa ho. Wala kang dapat na ipangambang sabihin sa kanyang totoong ikaw, Cassandra. Doon mo mapapatunayan kung talagang mahal ka ni Daniel. He will accept you for what you are. Baka matakot siya sa akin. Katulad ng kanyang ina, pinangangambahan niya na baka hindi siya matanggap ng kanyang nobyo kapag nalaman ito na naiiba siya. Then he's not half the man I believe him to be at hindi sila nararapat sa pagmamahal mo. Banayan nitong wika. Bigyan mo ng pagkakataong malaman Daniel kung sino ka. Pagkatapos ay hayaan mo siyang magpasya. Tumango siya. Gusto rin naman niyang mapalis ang anumang agam-abang, lalo na kapag magkasama sila ni Daniel. Sasabihin ko sa kanya sa unang pagkakataong makita ko. Love knows no fear. Always remember that, Iha. Tumatakbo si Cassandra ng mabilis na mabilis, ngunit nahihirapan ang kanyang mga paa sa paghakbang. Kinapani ang baril, ngunit wala yun sa kanyang gun case. Mula sa gilid ng mga mata ay sinilip niya ang aninong sumusunod sa kanyang mga bakas. Baka maabutan siya ng killer. Nakikita niya ang isang sinag mula sa hawak nitong patalim. Cassandra, ay susunod na kita. Malakas na pagtawang halos tumugundo sa kanyang pagdinig. Malakas at makapangyarihang tunog na lalong nagpatisindak sa kanya sa takot. Malapit na ang killer. Aabutan na niya ako. Kahit tumatagaktak ang pawis sa takot at pagod ay pinilit pa rin niyang kumilos ng mabilis. Malakas ang pagsasal ng kanyang dibdib at halos gusto niyang mayak sa labis na pangamba. Ngunit kahit saan man siya lumingon, ay kadiliman ang sumasalubong sa kanya. Walang ibang naroon kundi si Atang Killer. At sa malawak at masukal na damuhang tinatahak niya, ay wala siyang mapagtataguan. Sanhi ng desperasyon ay tumigil siya at bumikit. Ayaw na niyang tumpo. Pinanawan na siya ng anumang pag-asang makaligtas. Dito na kami magpapang-aman. Mamamatay na ako. May kung anong kaliskos ang pumukaw sa kanyang atensyon para magmulat siya. Nabigla siya nang makita ang tatlong puntod ng mga biktima. May isang babaeng nakasuot ng itim na bel ang humuhukay sa pang-apat na libingan sa hanin ng mga ito. Kanino yan? Hindi ba rin mapalis ang kaba sa kanyang dibdib? Para ba sa kanyang pang-apat na iyon? Nailibing ko na siya. Hindi na siya maagaw sa akin. Napakanot-suot siya. Ang boses na iyon. Kilala niya ang boses na iyon. Ngunit natatakpan ng belo ang mukha nitong bahagyang nakatagilid. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa hukay. Nailibing ko na siya. Hindi na niya ako sasaktan. Sabi ng babaeng nakabelong itim. Lubunas na siyang nakalapit sa hukay. Sisilipin na niya ang laman niyo nang biglang humarap sa kanya ang babae. At nanggigilala siya sa pagtaas ng patalim na itatarak sa kanyang dibdib.
Ikaw ang isusunod ko. Huwag. Sandra, Sandra. Ang malakas na pagtawag at pagkatok sa pinto ang gumising sa kanya. Automatikong nakahawak ang isa niyang kamay sa baril na nakatago sa ilalim ng unan. Ngunit nang mawari niya kung sino ang nagmamayari ng tinig, ay unti-unti siyang kumalma. Si Manang Feli. Sandali lang ho, sagot niya. Pagkuway bumangon siya. Sagasilit siyang napapikit sa pagkakaupo. Another bad dream. Hindi na siya halos makatulog dahil nito mga nagdang araw. May madalas siyang dalawin ng masasamang panaginip. Karaniwang putol-pulot at hindi niya maintindihan. Tinungo niya ang pinto at pinagbuksan ng matandang kawaksi. Bakit ho? Nag-aalala ang anyo nito. Hinarinig ko kasing umuungol ka ng mapadang ka. Ako. Makakako binabangungot ka na. Muntik na nga ang mangyari yun, mabutit na isipan yung kumatok. Sumilip siya sa labas ng bintana at nakitang madilim-dilim pa. Anong oras na ho ba? Medyo napaaga kayo ng gising. Lalong nangunot ang anyo nito. Naku Sandra, kanina pa kasi nagriring yung doorbell kaya ako napabangon. Hininaan nito ang tinig. Kaya nga kita pinuntahan iya. Natatakot ako magbukas ng pinto. Muli niyang narinig ang pagring ng doorbell. Umalerto ang mga mata niya. Sino naman ang magsasadya sa kanila ng ganong oras? Madaling araw. Dito na lang ho kayo manang. Ako na lang ang bababa. Hindi na siya nagatubili pang magpalit ng suot na t-shirt at short. Binitbit niya ang baril sa bumaba. Akmang nakatas ang pagkakahawak niya sa baril kung sakasakaling may biglang umatake sa kanya. Hinawi niya ng bahagya ang kortina para alamin kung sino man ang nasa labas. Walang tao. Ilang saglit pa siyang nakaramdam bago niya binuksan ang pinto. Pagkatapos ay ang gate naman. Kahit anino ng hayop ay wala siyang nakita sa labas. Ngunit napansin niya ang isang kahon. Nakaramdaman ng panandali ang pagkatubili, kinuha niya ang kahon saka pumasok sa loob. Sandra, ano yan? Naku, iya baka bombang nasa loob, sasabog tayo. Hindi niya inilintana ang natatarantang protesta ni Aling Peli. Hindi magpapadala ng bomba ang killer sa akin. Hindi yun ang estilo nito. Sa isip-isip niya. Kabado siyang buksan ng kahon. Ano kaya ang pwedeng ibigay ng isang psycho killer sa susunod nitong bibiktimahin? Nangangatal ang mga kamay niya habang unti-unting binubuksan ng kahon. At halos takasan siya ng kulay ng mahantad ang laman niyo. Diyos mio, lumayo si Aling Peli at direng-diri sa nasaksihan. Napalunok si Cassandra habang tinitingnan ng isang nightie na puno ng dugo. Sariwang dugo. Halos magkapira-pirasong manipis na damit na ilang beses na pinaraanan ng isang matulis na bagay, katulad ng patalim. Biglang nagumalpas ang galit sa kanyang dibdib. Sumusobra na talaga ito. Hindi lamang pisikal na pananakit ang gustong iparanas sa kanyang kriminal. Gusto rin siya nitong isilalim sa emotional at mental torture. Bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nagtutulak sa kanya na buhusan ng gas ang damit at sunugin na yun. Ngunit wala siyang maa-accomplish kapag ginawa niya yun, pero natitiyak na yun ang gustong ipagawa sa kanya ng killer. Well, you'll be disappointed this time. Manang pakikungahangaho ng malaking plastic yung malinis. Bakit ihay, tatapon mo na yan? Sabi nitong punong-puno ng pagkasiks gustong anyo habang nakatingin sa kahon. Hindi ho, dadalhin ko sa crime lab bilang ebidensya. Pagkatapos na may supot ang damit pantulog ay pinakiusapan niya si Manang Peli na huwag sabihin sa kanyang lolo ang nangyaring iyon. Makakasama sa heart condition ito yun kung sakasakali. O sige iha, pero mag-iingat ka. Talaga yatang nabubuwang na ang taong gumagawa ng lahat ng iyan sa'yo. Umuntong hininga siya.